Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Roque, may isang matandang sabungiro na kilala ng lahat Mangkardo. Noong kabataan niya, siya ang hari ng sabungan. Sa bawat laban, laging abot langit ang sigawan ng mga tao dahil sa tikas at talas ng mga manok niyang panabong. Ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unti na ring naluma ang kanyang mga mata, nanghina ang tuhod at bumagal ang mga hakbang niya. Gayunman, hindi nawala sa puso niya ang sabong ang larong naging bahagi ng kanyang pagkatao. Araw-araw, maaga pa lamang ay nasa likod bahay na si Mangkardo. May maliit siyang kulungan ng mga natitirang alagang manok. Pinangalanan niya ang isa sa mga ito na Putim, isang lahing Tagalog na manok. Hindi gaanong pandigma, pero matalino't mabilis. Madalas niyang kausap si Putim kapag siya ay nag-iisa. "Ikaw na lang natira sa akin, Putim. Lahat ng iba'y kinuha na ng panahon," sabi ni Mangkardo habang pinupunasan ng balahibo ng manok gamit ang lumang bimpo. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa bakuran, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa kabilang dako ng gubat, tila isang manok na nagsasanay magtirik. Maangas ang tuka at malalim ang tilaok. Napahinto si Mangkardo. Matagal na mula nang makarinig siya ng ganoong klase ng tilaok, malakas, may yabang, parang may dugo ng panabong. Hindi na siya nakatiis. Kinuha niya ang kanyang tungkod, isinuksok sa bulsa ang maliit na bateryang flashlight at naglakad patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Ang hangin ay malamig at may halong amoy ng damong basa. Habang papalapit siya, lalo niyang naririnig ang tilaok may ritmo, parang may nagbabantay. Pagdating niya sa gitna ng maliit na kagubatan, bigla siyang natigilan. Sa ilalim ng punong mangga, may isang manok na kulay pula-itim, malaki, matikas, at tila kumikislap ang mga balahibo. Ang manok ay tila handa sa laban, ang mga mata nito ay matalim, at bawat hakbang ay may kumpas ng isang mandirigma. Ngunit ang higit na nakakagulat, wala itong may-ari. "Panabong ka nga, pero kanino ka nang galing?" bulong ni Mangkardo. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit bago pa niya maabot ang manok, bigla itong tumilaok ng malakas, sabay lipad palayo. Naiwan si Mangkardo na nakatingala, hawak ang sombrero at napailing. Parang kilala kita. Ganyan ang tindig ng manok ni Mang Igme noong dekada 80. Pero matagal na yon." Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Habang kumakain ng sinangag at tinapa, paulit-ulit sa isip niya ang anyo ng manok matikas, malakas, parang may alam. Lumabas siya sa balkonahe at pinagmasdan ang dilim ng gubat. Sa di kalayuan, muling tumilaok ang manok mahaba, malalim, at parang tinatawag siya. "Bukas, hahanapin kita," sabi ni Mangkardo habang pinupunasan ang kanyang lumang spur, tari, na matagal nang nakatago. At doon natapos ang unang gabi tahimik, ngunit puno ng misteryo. Sa puso ni Mangkardo, muling nagningas ang apoy ng pagiging sabungiro. Sa tagal ng panahon na siya ay tumigil, ngayon lamang muling nagising ang kanyang dugo sa sabungan. Hindi niya alam, ang manok na iyon ay may dalang lihim na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Maagang nagising si Mangkardo kinabukasan. Hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na siya. Hawak ang kanyang lumang sombrero at tungkod. Sa tabi ng kanyang hapag, nakalatag ang lumang basket na dati niyang ginagamit tuwing nag-e-ensayo ng mga alaga. Sa loob nito, may kaunting bigas, isang maliit na tali, at ang paborito niyang ulam tuyo. Ngayon, hindi siya pupunta sa sabungan. Hindi rin siya mamimili. Ngayong araw, hahanapin niya ang manok na nakita niya sa kagubatan kagabi. Habang naglalakad siya papunta sa gubat, ramdam niya ang lamig ng hamog sa damuhan. Ang mga ibon ay tahimik pa, at ang langit ay kulay abo. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang tsinelas. Ngunit sa puso niya may kakaibang kasabikan.
Matagal nang patay ang sigla ng kanyang dugo bilang sa bungiro ngayon. Muli itong nabuhay. Kung totoo yung nakita ko kagabi, bulong niya sa sarili, baka ito na ang huling pagkakataon kong muling makakita ng tunay na panabong. Pagdating niya sa parehong lugar sa ilalim ng punong mangga, ay wala roon ang manok. Tahimik ang paligid. Tanging ihip ng hangin at langit-ngit ng mga sanga ang maririnig. Ngunit sa lupa, may mga bakas ng paa ng manok. Malalalim, malalaki. Parang galing sa manok na sanay sa laban. Lumuhod si Mang Cardo, pinagmasdan ang mga bakas, at napansin niya ang kakaibang bagay, may bahid ng dugo sa lupa. Hindi ito marami, ngunit sapat para ipakita na nasugatan ng manok. Nasugatan ka, ha? Pero saan ka na nagtungo? Sinundan niya ang mga bakas. Sa bawat liko ng gubat, lalo siyang nagiging maingat. Ang hangin ay unti-unting umiinit habang tumataas ang araw. Sa di kalayuan, narinig niya muli ang tilaok malakas, galit at puno ng tapang. "Doon ka pala!" sigaw ni Mang Cardo. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa pagitan ng mga talahib, nakita niyang muli ang manok na nakatayo sa ibabaw ng bato, parang hari ng kagubatan. Ang balahibo nitong pula ay kumikislap sa sinag ng araw, at ang mga mata ay tila nag-aapoy. Ngunit nang mapansin ng manok si Mang Cardo, hindi ito tumakbo. Sa halip, lumapit ito dahan-dahan, parang nakikilala siya. Napahinto si Mang Cardo. Hindi siya makapaniwala. Ang kilos ng manok ay pamilyar. Parang alaga niya noong kabataan si Tornado, ang manok na nagpanalo sa kanya ng 10 sunod-sunod na laban bago ito misteryosong nawala sa sabungan 30 taon na ang nakalilipas. "Imposible," mahina niyang sabi. "Si Tornado, ikaw ba yan?" Tumilaok muli ang manok, malakas, parang tugon. Lalong lumapit. Nang umabot na ito sa harap niya, bigla itong yumuko, tila nagbibigay galang. Naramdaman ni Mang Cardo ang pagtindig ng balahibo niya. Parang multo ng kanyang nakaraan ang bumalik sa anyo ng panabong. Hindi na siya nagdalawang isip. Inabot niya ang kamay, marahan, at hinaplos ang balahibo ng manok. Hindi ito lumayo. Sa halip, tila sumuko ito sa kanyang haplos. "Sige na, sasama ka sa akin," mahinahon niyang sabi. Ipinulupot niya ang tali sa paa ng manok at inilagay ito sa basket. Hindi ito pumalag. Habang naglalakad siya pauwi, tila mas magaan ang kanyang mga hakbang. Para bang binigyan siya ng ikalawang buhay. Pagdating sa bahay, agad niyang nilinis ang manok. Pinunasan niya ito ng tubig, tinanggal ang mga tuyong dugo at inilagay sa maliit na kulungan sa likod bahay. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang may tatak sa ilalim ng pakpak, isang maliit na hiwa na pamilyar sa kanya. Isang markang siya mismo ang gumawa noon, tanda ng kanyang mga alagang panabong. "Diyos ko," sabi ni Mang Cardo, halos pabulong. "Ikaw nga si Tornado." Napaupo siya, halos maiyak. Paanong nabuhay ang manok na matagal nang patay? 3 dekada na ang lumipas. Wala nang posibilidad na siya nga iyon, pero lahat ng palatandaan ay nagtuturo roon. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa harap ng kulungan, nagdala siya ng lamparang langis at tinanaw si Tornado. Sa katahimikan ng gabi, muling tumilaok ang manok, ngunit kakaiba ang tunog. Malalim, mabagal, at tila may mensahe. "Ano bang gusto mong sabihin sa akin, Tornado?" tanong ni Mang Cardo. Sa di kalayuan, biglang may kumaluskos sa likod ng bahay. Mabilis siyang napalingon. Wala siyang nakita, tanging mga anino ng puno at ihip ng hangin. Ngunit, nang bumalik siya ng tingin sa kulungan, biglang wala na ang manok. Walang bakas ng pagtakas. Sarado ang pinto ng kulungan. Parang bigla na lang itong naglaho. Nang gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Tornado, ang manok na matagal nang patay.
ngunit muling bumalik sa kanyang harapan. At bago siya tuluyang nakatulog, may narinig siyang tilaok mula sa malayo mahina, ngunit malinaw. At sa paligid ng kanyang bahay, tila may mga mata na nagmamasid. Mag-alas 3 ng madaling araw nang magising si Mang Cardo. Bumangon siya dahil sa kakaibang ingay na narinig mula sa labas, parang may kumakaskas sa lupa, at may mga yapak na paikot-ikot sa paligid ng bahay. Kinuha niya ang lamparang langis at dahan-dahang lumabas ng pinto. Sa dilim, kumikintab ang hamog sa damo. Tahimik ang paligid, ngunit nang umikot siya sa likod bahay, halos mabitawan niya ang lampara. Dahil naroon sa gitna ng dilim si Tornado, nakatayo sa ibabaw ng lumang troso. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang apoy, at ang mga balahibo nito ay kumikintab na tila ginto. Hindi ito ordinaryong manok. May kung anong kakaibang aura sa paligid. The Tornado, ikaw nga ba yan? Nanginginig na sabi ni Mang Cardo. Ngunit hindi tumilawak ang manok. Sa halip, tila may narinig siyang boses sa kanyang isipan, mahina, pabulong at malungkot. Bumalik ako dahil may utang ka sa akin. Napaatras si Mang Cardo. Hindi siya makapaniwala. Ang boses ay malinaw ngunit walang taong nagsasalita. Tanging ang manok ang kaharap niya. Anong sinasabi mo? Utang? Anong utang? Sigaw niya. Ngunit hindi sumagot ang manok. Tumilaok ito ng malakas, isang tilaok na nagpagising sa lahat ng aso sa baryo. At sa isang iglap, nawala na naman ito. Naiwan si Mang Cardo na nakahawak sa dibdib, hinihingal at nanginginig. Kinabukasan, nagpasiya siyang puntahan ang matagal na niyang kaibigan si Mang Domeng, isa ring dating sabungero at albularyo. Matanda na rin ito, halos kasing edad niya. Nang marinig ni Mang Domeng ang kwento tungkol sa manok na bumalik, napakunot-no siya. Cardo, baka kaluluwa yan, sabi ni Mang Domeng habang pinapatay ang siga sa kanyang kalan. May mga nilalang na bumabalik kapag may hindi natapos na tungkulin o may hindi nababayarang utang. Pero manok, Domeng, hindi tao, tugon ni Cardo. Hindi lahat ng kaluluwa ay tao ang anyo, sagot ng albularyo. May mga kaluluwang nakakabit sa hayop, lalo na kung ginamitan ng alay o sumpa. Natigilan si Cardo. Naalala niya tuloy ang nangyari 30 taon na ang nakalilipas noong huling laban ni Tornado. Noon ay kasagsagan ng sabungan sa San Roque. Si Tornado ang pinakakilalang manok ni Mang Cardo, mabilis, matalino at walang talo. Ngunit noong huling laban nito, may kakaibang pangyayari. Ang kalaban niya ay isang lalaking hindi taga roon, may mga mata na parang apoy at nagsabing, kung mananalo ang manok mo, ibabalik mo ang kalahati ng kaluluwa nito sa akin. Hindi siya naniwala noon. Akala niya biro lang iyon. Ngunit matapos manalo si Tornado, biglang nagwala ang manok, tumilaok ng malakas. Tinuka siya at tumakbo palayo sa gitna ng sabungan. Hindi na ito muling nakita. Simula noon, sunod-sunod ang malas sa buhay ni Cardo. Namatay ang asawa niya, nawala ang kabuhayan at unti-unti siyang naghirap. At ngayon, makalipas ang 30 taon, bumalik si Tornado. Domeng, mahinang sabi ni Cardo, kung totoo yung sinasabi mo, paano ko mababayaran ang utang ko? Tumingin si Mang Domeng sa kanya, seryoso. May 2 paraan lang, Cardo. Una, ibalik mo sa kanya ang hinihingi niyang bahagi sa pamamagitan ng alay. Pangalawa, harapin mo ang sumpa mismo. Sumpa? Oo. Kung ang manok ay ginamit bilang sisidlan ng kaluluwa, kailangan mo itong palayain. Pero tandaan, hindi ito basta-bastang gagawin. Kapalit niyan, ang buhay mo. Tahimik si Mang Cardo. Tinitihan niya ang kanyang mga kamay, mga daliring nanginginig na sa katandaan. Sa kanyang loob, may halong takot at pananabik.
Baka ito na ang pagkakataong maayos ang lahat ng mali sa kanyang nakaraan. Pag-uwi niya, muling nakita si Tornado sa kulungan parang walang nangyari. Tahimik ito, nakatingin lang sa kanya, ngunit sa mga mata nito ay may lalim, parang taong nagdurusa. Lumapit siya, dahan-dahan, at marahang hinaplos ang ulo nito. Kung kailangan mong palayain, anak, gagawin ko. Tumilaok si Tornado ng mahina, at sa isang iglap, nagningning ang paligid ng kulungan tila may malamlam na liwanag na dumaan. Biglang lumakas ang hangin, at mula sa labas ng bahay, may narinig na yabag ng mga paa ng tao. Madilim na gabi. Ang buwan ay kalahati lamang, at ang mga bituin ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap. Sa loob ng bahay ni Mang Cardo, maririnig ang mahinang ugong ng hangin na dumadaan sa mga siwang ng kahoy na dingding. Ngunit higit sa lahat, may yabag sa labas. Mabagal, mabigat, paikot-ikot sa bahay. At sa bawat yapak, tila humihinto ang oras. Hawak ni Mang Cardo ang kanyang lumang itak. Sa kabila ng panghihina ng tuhod at ng pagkalabo ng mata, matalim pa rin ang kanyang pandama. Lumapit siya sa bintana, marahang sinilip ang labas, ngunit wala siyang nakita kundi ang dilim. Kung sino ka man, magpakita ka. Sigaw niya, nanginginig ang boses. Walang sumagot. Tanging hangin lang ang bumubulong sa mga dahon. Ngunit nang humarap siya pabalik sa loob ng bahay, muntik na siyang mapasigaw. Dahil sa loob mismo, sa tabi ng kulungan ni Tornado, may nakatayong anino ng tao. Ang anino ay matangkad, payat, at tila nakabalot sa usok. Ang mukha nito ay natatakpan ng itim na belo, at tanging dalawang pulang mata ang kumikislap sa ilalim ng dilim. Hindi makagalaw si Mang Cardo. Ang anino ay nakatingin lamang sa kanya. Tahimik, ngunit mabigat ang presensya. Sino ka? Mahinang tanong niya. At mula sa bibig ng nilalang ay lumabas ang tinig na mababa, parang buhangin sa hangin. Ako ang nagmay-ari kay Tornado. Ako ang nagpahiram sa iyo ng kapalaran, Cardo. Nanginginig ang matanda. Hindi ko alam na may kapalit pala ang panalo ko noon. Lahat ng panalo ay may kabayaran. At ngayon, panahon na para singilin ang utang. Lumapit ang nilalang, at sa bawat hakbang nito ay tila lumalabo ang hangin. Ang paligid ng bahay ay kumikislap ng maitim na liwanag parang usok na may buhay. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Cardo, pilit na pinatatatag ang sarili. Hindi ikaw, kundi ang kaluluwa ni Tornado. Ibinigay mo siya noon bilang handog sa kapangyarihan. Ngunit tinakasan mo ang kasunduan. Ngayon, kailangan ko siyang ibalik. Ngunit dahil binuhay mo siyang muli sa pamamagitan ng iyong pagnanasa, kailangan ko ring kunin ang kaluluwa mo kapalit. Nanginginig si Cardo. Hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling ang tinik, minsan sa harap niya, minsan sa likod, minsan tila nasa mismong loob ng kanyang ulo. Sa gilid ng kulungan, si Tornado ay biglang nagwala. Tumilaok ng malakas, pumalakpak ang mga pakpak at tila nakikipaglaban sa hangin. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Cardo. Manok ko siya, anak ko yan sa dugo't pawis ko. Ngunit biglang nagbago ang anyo ng nilalang. Mula sa usok ay lumitaw ang mukha ng isang matandang lalaki, payat, maputla. May mga mata na parang nag-aapoy. Ang dating kalaban niya sa sabungan 30 taon na ang nakalilipas. Naalala mo na ako, Cardo? Sabi nito, may ngising malamig. Ako si Salazar, ang nag-alay ng dugo noon sa ilalim ng sabungan ng San Roque. Hindi ka tao, bulong ni Cardo. Hindi na, sagot ni Salazar. Naging alipin na ako ng mga anino. At ngayon, isa ka ng bahagi ng kasunduan. Lumapit ito sa kulungan ni Tornado. Ngunit bago pa niya maabot ang manok, lumipad si Tornado palabas ng kulungan, dumaan sa bubong. Lumipad sa dilim.
at nagtago sa gubat. Hindi mo siya makukuha, muling sigaw ni Cardo. Ngumisi si Salazar. Kung gayon, ikaw ang babawiin. At sa isang iglap, naglaho ang anino. Ngunit naiwan ang malamig na hangin at ang mga anino sa dingding ay gumagalaw pa rin kahit walang ilaw. Kinabukasan, nagising si Mang Cardo sa sahig, pawisan, nanginginig at halos walang lakas. Akala niya ay bangungot lang ang lahat, ngunit nang tumingin siya sa labas, nakita niyang may mga bakal na bakas ng paa ng manok papunta sa gubat. Kasunod nito, may 3 marka ng kamay sa lupa parang sinunog, kulay itim, at may amoy na asupre. Hindi na siya nagdalawang isip. Dala ang kanyang itak, sombrero, at lampara. Muli niyang sinundan ang mga bakas papunta sa kagubatan. Ngunit habang papalapit siya, naramdaman niyang parang may mga matang nakamasid sa kanya. At mula sa ilalim ng mga punong kahoy, unti-unting sumingaw ang malamig na usok, ang parehong usok na bumalot sa bahay niya kagabi. "Tornado!" Sigaw niya, halos maiyak. "Nasaan ka, anak?" At sa di kalayuan, tumilaok ang manok, mahaba, matalim, at puno ng pigati. Ngunit kasabay noon, may tinig na lumabas mula sa dilim. Kung gusto mong mailigtas siya, pumunta ka sa lumang sabungan bukas ng gabi. At tulad ng hangin, naglaho ang tinig. Tahimik na napaupo si Mang Cardo sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kasalanan ng kanyang nakaraan. Ang panalo, ang kayabangan, at ang kasunduan na pilit niyang nakalimutan. Ngayon, babalik siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang araw ay halos hindi sumilip mula sa mga ulap kinabukasan. Parang nagdadalamhati ang kalangitan, mabigat, kulay abo, at walang sinag. Tahimik ang baryo ng San Roque. Wala ni isang tao sa kalsada at tanging ihip ng hangin at mga kaluskos ng dahon ang maririnig. Sa maliit na kubo ni Mang Cardo, nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa lamparang nauupos. Sa tabi niya, nakalapag ang lumang spurs, ang itak, at ang panyo ng kanyang asawa, ang tanging naiwan sa kanya matapos ang mga trahedya ng nakaraan. Muling tumilaok sa malayo si Tornado. Mahina, ngunit malinaw. Tila tinatawag siya. Tumayo si Mang Cardo, marahang isinuot ang kanyang sombrero. "Kung yon ang gusto mo, anak," sabi niya, halos pabulong. "Babalikan natin ang sabungan." Habang naglalakad siya patungo sa lumang sabungan, ramdam niya ang lamig na tila gumagapang sa kanyang mga buto. Ang dati masiglang daan, puno ng mga tindero, sigawan at halakhakan, ay ngayoy nilamon ng kalikasan. Mga damong ligaw, pader na may lumot, at mga poste ng ilaw na nakatungo na sa lupa. Sa bawat hakbang, bumabalik sa kanyang isipan ang mga nakalipas na taon. Ang huling laban ni Tornado, ang sigawan ng mga tao, ang pagtaas ng kanyang kamay sa tagumpay, at ang biglang pagtakbo ng manok palayo sa gitna ng sabungan. "Talo mo ako, Cardo!" Sigaw noon ng lalaking si Salazar habang dumudugo ang kanyang kamay. "Pero babalik ako. At sa pagbabalik ko, babawiin ko ang kaluluwa ng manok mo." Akala ni Cardo ay banta lang iyon. Ngunit ngayon, sa harap ng dilim ng kagubatan, naramdaman niyang totoo pala ang lahat. Nang marating niya ang lugar, halos hindi niya makilala. Ang sabungan ng San Roque, na dati punong-puno ng sigla at ingay, ay ngayon ay isang wasak na gusali. Ang bubong ay gumuho na, ang mga upuan ay nabubulok, at ang mga dingding ay may bakas ng itim na usok parang sinunog ngunit muling nabuhay. Sa gitna ng sabungan, may isang bilog na hukay. Doon dati ginaganap ang mga laban. Ngunit ngayon, puno ito ng abo at mga buto ng manok. At sa mismong gitna, nakatayo si Salazar. Nakaitim na barong, walang saplot sa paa,
at ang mga mata ay nagliliyab na parang baga. Sa tabi niya, nakatayo si Tornado, tahimik, nakayuko, ngunit may bakas ng paghihirap sa mga mata. "Tumating ka rin," sabi ni Salazar. Malamig ang tinig, tulad ng napagkasunduan. "Anong gusto mo sa akin?" tanong ni Cardo. Mahigpit ang hawak sa itak. Ngumisi si Salazar. "Simple lang, ibalik mo sa akin ang kaluluwa ni Tornado o ibigay mo ang sayo kapalit. Hindi kita kayang pagkatiwalaan. Niloko mo ako noon. Hindi ako ang nandaya, Cardo. Ikaw ang naghangad ng kapangyarihan." Napayuko si Mang Cardo. Totoo ang mga salita ni Salazar. Noon, sa kasagsagan ng kanyang tagumpay, ninais niyang magkaroon ng panabong na walang talo. At sa gabing iyon, bago ang laban, tinanggap niya ang alok ng isang estranghero, isang bote ng dugo at dasal na hindi niya inintindi. At doon nagsimula ang lahat. Biglang tumilaok si Tornado, malakas at galit. Tumalon ito sa gitna ng sabungan at sa isang kisap mata, nagbago ang paligid. Ang mga upuan ay muling napuno ng mga anino, mga taong walang mukha, nanonood, sumisigaw at nagpipitlag sa dilim. Ang sabungan ay muling nabuhay, ngunit ito'y sabungan ng mga kaluluwang ligaw. "Ito ang huling laban mo, Cardo," sigaw ni Salazar. "Kung mananalo ka, ikaw at ang manok mo ay malaya. Pero kung matalo ka kayo, ay magiging akin magpakailanman." Lumitaw sa harap ni Tornado ang isang itim na panabong, mas malaki, mas mabangis, at may mga pakpak na parang usok. Tumilaok ito at nagliyab ang lupa sa ilalim ng mga paa nito. Walang sandata si Cardo, tanging pananalig at tapang. "Sige, anak, isa pang laban para sa kalayaan natin." Nagbanggaan ang dalawang manok, malalakas, mabilis at marahas. Ang mga anino sa paligid ay sumisigaw, ang lupa ay kumikibot, at ang hangin ay nagliliyab. Ngunit sa bawat tuka at suntok ni Tornado, tila may nawawalang bahagi ng kanyang katawan, parang unti-unting hinahatak ang kanyang lakas ng dilim. "Tornado, laban lang anak," sigaw ni Cardo. Ngunit bigla siyang nakarinig ng tinig sa kanyang isipan, boses ni Tornado mismo. "Tay, sapat na. Ako na ang mag-aalay. Hindi kita ibibigay. Ako ang kasalanan mo, Tay. Hayaan mo akong bumawi." At bago pa siya makasagot, biglang sumugod si Tornado sa itim na panabong. Sinakmal ito, at parehong sumabog sa liwanag. Nabulag si Mang Cardo sa sobrang ningning. Nang dumilat siya, wala na ang sabungan, wala na si Salazar, at wala na rin si Tornado. Tanging abo at katahimikan ang naiwan. Sa lupa, may maliit na balahibong pula kuminang sa ilalim ng buwan. Pinulot niya ito, nilagay sa kanyang bulsa, at napaluhod. "Patawad, anak." Bulong niya. "Maraming salamat." Pag-uwi niya sa bahay, ramdam niya ang katahimikan. Ngunit sa di kalayuan, bago siya pumasok sa pintuan, narinig niyang muli ang tilaok, mahina, payapa, at puno ng kapatawaran. "Tay, tapos na." At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti si Mang Cardo luhaan, ngunit magaan ang puso. Alam niyang kahit wala na si Tornado, malaya na sila pareho. Isang linggo na ang lumipas mula noong gabing iyon sa lumang sabungan ng San Roque. Tahimik ang baryo. Wala nang usok, wala nang bulong ng hangin na may dala ng takot, at wala na rin ang aninong dati humahabol sa mga bangungot ni Mang Cardo. Sa unang pagkakataon, nakatulog siya ng mahimbing. Ngunit sa bawat paggising niya, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang imahe ni Tornado, ang panabong na minsang naging bahagi ng kanyang buhay at naging saksi sa kanyang pagkakamalit pagtubos. Isang umaga, habang nagwawalis siya ng bakuran, napansin niyang may maliit na itlog sa tabi ng lumang kulungan. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Wala naman siyang alagang inahin.
Ano to? Bulong niya sabay pulot ng itlog. Maliit ito, ngunit kulay pulat ginto, kakaibang kulay na hindi niya pa nakikita sa tanang buhay niya. Naalala niya agad si Tornado. Hindi niya mapigilang mapangiti, kahit may bahid ng luha sa kanyang mga mata. Ikaw ba yan, anak? Dahan-dahan niyang inalagaan ng itlog. Nilagay niya ito sa isang lumang lalagyan, tinakpan ng basahan, at binabantayan gabi't araw. Hindi niya alam kung mabubuhay ito, pero may kakaibang init ang kanyang puso tuwing tinitingnan niya yon. Lumipas ang mga araw at muling bumalik sa simpleng buhay si Mang Cardo. Hindi na siya pumupunta sa sabungan. Hindi na rin siya tumataya o nag-iensayo ng manok para sa laban. Sa halip, araw-araw siyang nakaupo sa ilalim ng punong mangga kung saan una niyang nakita si Tornado at nagdarasal. Madalas ay lumalapit ang mga bata sa baryo. Nakikita nilang nag-aalaga ng itlog si Mang Cardo at nagtatanong, "Mang Cardo, anong alaga niyo po yan?" Ngumingiti siya at sagot, "Panabong ng pag-asa, mga iho." Hindi nila nauunawaan, pero lagi silang nakangiti sa tuwing sinasabi niya iyon. Isang madaling araw, nagising siya sa kakaibang tunog mahina, pumutok, parang may nabasag. Mabilis siyang bumangon at lumapit sa pinag-iingatang itlog. Doon, nakita niyang may maliit na siwang sa shell at unti-unting lumalabas ang isang sisiw. Ang sisiw ay kulay pula na may guhit na itim sa likod at sa pakpak nito, may manipis na bahid ng ginto. Napahawak sa dibdib si Mang Cardo. "Tornado." Mahinang sambit niya, nanginginig ang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang takot. Tanging kapayapaan. Kinuha niya ang maliit na sisiw at nilagay sa kanyang palad. Tumingin ito sa kanya at tumilaok. Mahina ngunit malinaw. Sa loob ng kanyang dibdib, parang may umusbong na liwanag. Hindi niya alam kung iyon ay reinkarnasyon ni Tornado o simbolo lamang ng kapatawaran. Ngunit alam niya, ang sumpa ay napawi na. Mula noon, naging ibang tao si Mang Cardo. Muli siyang nakikisalamuha sa mga kapitbahay, nagkukwento sa mga bata tungkol sa kabutihan at hindi lang sa tagumpay. Maraming nakakapansin na tila bumabalik ang sigla ng baryo, tumubo ulit ang mga halaman, dumami ang mga manok, at ang sabungan ay tuluyan ng sinira ng mga tao upang gawing hardin ng mga bata. Si Mang Cardo ang unang nagbigay ng punla ng kalamansi roon, tanda ng bagong simula. Sa gabi, bago siya matulog, laging nasa tabi niya ang bagong sisiw. Tinawag niya itong bagani, na ang ibig sabihin ay mandirigma ng liwanag. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, napanaginipan niya ang isang liwanag. Sa loob nito, nakita niya si Tornado matikas, maganda, at payapa. Sa tabi ng manok ay si Salazar, ngunit hindi na ito anyong nilalang ng dilim. Ngayon ay mukha itong ordinaryong tao, nakangiti at mahinahon. "Cardo," sabi ni Salazar, "salamat." "Bakit?" tanong ng matanda sa panaginip. "Dahil pinili mong lumaban hindi para manalo, kundi para magpatawad. Pareho tayong pinalaya." Lumapit si Tornado, tumilaok at sumingasing ng liwanag. "Tay, bantayan mo si Bagani. Siya ang magpapatuloy ng dugo ng kabutihan sa sabong hindi sa laban, kundi sa pag-alaga." Pagkatapos noon, naglaho ang liwanag. Nang magising si Cardo, may luha sa kanyang mga mata, ngunit may ngiti rin sa kanyang labi. Lumipas ang mga buwan. Lumaki si Bagani bilang isang matalinong manok. Hindi ito agresibo, ngunit malakas at mabilis. Maraming sabungiro ang nag-aalok kay Cardo, nasanayin ito para sa laban, ngunit lagi niyang sagot ay, "Hindi na ako para sa sabungan. Ang laban ko ay tapos na." Si Bagani ay para sa kapayapaan. Naging inspirasyon siya sa baryo. Ang mga bata ay nagtayo ng maliit na kulungan, nag-aalaga ng mga sisiw,
at tinuruan ni Cardo kung paano mag-alaga ng may puso hindi para sa sugal, kundi para sa kabuhayan. Sa bawat hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga, lagi niyang naririnig ang tilaok ni Bagani, mahina, magiliw at puno ng buhay. At minsan, sa bawat ihip ng hangin, parang may naririnig siyang boses na pamilyar. Salamat, Tay. Panalo na tayo. Sa dapit hapon, sa gitna ng mga alon ng liwanag at hangin, nakaupo si Mang Cardo sa kanyang lumang upuan. Nakatingin siya sa kalangitan habang si Bagani ay naglalaro sa tabi ng kanyang paa. Ang kanyang mga mata ay mapayapa at sa kanyang dibdib, alam niyang tapos na ang kanyang huling sabong, hindi laban ng dugo, kundi laban ng puso. Lumipas ang mga taon sa baryo ng San Roque at tila unti-unting bumalik ang buhay sa lugar na minsang nilamon ng dilim. Ang dating sabungan, na ngayon ay ginawang hardin ng San Roque, ay puno ng mga tanim na bulaklak, halaman, at maliliit na kulungan ng mga sisiw na inaalagaan ng mga bata. At sa gitna ng lahat ng iyon si Mang Cardo, ang matandang sabungiro na minsang binalot ng kasalanan, ngayon ay kilala na bilang albularyo ng mga manok at ama ng kabutihang sabungiro. Tuwing Sabado, nagtitipon ang mga bata sa ilalim ng punong mangga. Bitbit nila ang mga maliliit na manok na inaalagaan nila at sabay-sabay silang nakikinig kay Mang Cardo habang siya ay nagkukwento. Alam niyo mga apo, sabi ni Mang Cardo habang marahang hinihimas si Bagani, ang tunay na sabungiro ay hindi lang yung marunong magpalaban. Ang tunay na sabungiro ay marunong mag-alaga, magmahal at umunawa. Isa sa mga batang nakaupo sa harap niya, si Tomas, ay nagtanong, Mang Cardo, bakit hindi niyo po nilalaban si Bagani? Ang lakas niya po, sayang. Ngumiti si Mang Cardo. Hindi lahat ng malakas, anak, kailangan lumaban. May mga ipinanganak para manalo at may mga ipinanganak para magturo kung ano ang ibig sabihin ng panalo. Tumahimik ang mga bata, ngunit ramdam nila ang lalim ng bawat salita. Habang tumatanda si Mang Cardo, mas lalo siyang naging marunong. Hindi na siya ang sabungirong mainit ang ulo at sakim sa panalo. Ngayon, isa na siyang haligi ng kabutihan tahimik ngunit marunong. Si Bagani, ang sisiw na dating galing sa misteryosong itlog, ay lumaki bilang isang magarang manok. Malakas ang katawan, maganda ang balahibo, at higit sa lahat maamo. Hindi ito sumusugod, hindi tumitilaok ng mayabang, at madalas ay nakikipaglaro lang sa mga bata sa bakuran. Isang araw, habang naglalaro si Tomas at ang kanyang mga kaibigan, may isang bata mula sa kabilang baryo na dumating. Si Ramil, anak ng kilalang sabungiro sa bayan, ay may bitbit na panabong at nagyayabang. Tingnan niyo to, sigaw niya. Ito ang bagong panalo ng tatay ko sa sabungan sa kabilang bayan. Walang tatalo rito. Ngumisi ang mga bata, ngunit walang nagsalita. Si Tomas ay lumapit kay Mang Cardo at mahina niyang sinabi, Mang Cardo, gusto ni Ramil, ipalaban si Bagani. Tahimik si Mang Cardo. Tumingin siya kay Bagani na nakatayo lamang sa gilid, kalmado, parang nakikinig. Lumapit si Mang Cardo kay Ramil. Anak, hindi namin nilalaban si Bagani. Bakit? Baka natatakot kayo? Pang-aasar ni Ramil. Wala pa yan sa panabong ng tatay ko. Ngunit imbes magalit, ngumiti lang si Mang Cardo. Hindi namin kailangang patunayan kung sino ang pinakamalakas. Sa sabong, may nananalo at may natatalo. Pero sa buhay, ang tunay na panalo ay yung marunong tumanggap. Tumahimik si Ramil. Hindi niya alam ang isasagot. Ang mga bata ay napatingin sa kanya at kahit hindi sila naglaban, naramdaman nilang si Mang Cardo ang tunay na panalo sa araw na iyon. Mula noon, si Ramil ay madalas nang bumisita sa hardin ng San Roque. Natuto siyang mag-alaga ng sisiw, hindi para lumaban, kundi para alagaan. Dahil sa halimbawa ni Mang Cardo,
unti-unting nagbago ang kultura ng sabong sa San Roque. Hindi na ito puro pusta at sugal. Ginawa na nila itong araw ng pag-asa, kung saan ang mga manok ay pinaparada, pinapakita, at binibigyan ng gantimpala batay sa alaga at kabaitan, hindi sa laban. Tinawag nila itong sabong ng bayanihan. Dito tinuturuan ng mga matatanda ang kabataan kung paano mag-alaga ng manok nang walang karahasan. Sa unang taon ng pagdiriwang, si Bagani ang itinanghal na simbolo ng kabutihan. At sa gitna ng palakpakan, nakita ng lahat si Mang Cardo nakangiti, hawak ang kanyang sombrero, habang pinagmamasdan si Bagani na nakatayo sa pedestal ng sabungan. Hindi man siya nagsalita, ngunit nakita sa kanyang mga mata ang kapayapaan. Paglipas ng mga taon, pumanaw si Mang Cardo sa edad na 82 sa gitna ng kanyang bakuran, habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa tabi niya, si Bagani, tahimik, nakahimlay rin. Parang sabay silang nagpahinga. Buong baryo ang nagluksa. Ngunit hindi sa lungkot kundi sa pasasalamat. Dahil sa kanya, natutunan nila na ang sabong ay hindi kailangang maging dugong laro. Na ang tapang ay hindi sa sugat kundi sa puso. Ipinagawa ng mga taga-baryo ang rebulto ni Mang Cardo, kasama ang isang manok sa kanyang tabi. Sa ilalim ng rebulto ay nakasulat ang mga salitang, "Ang tunay na sabongero ay marunong magpatawad." Tuwing araw ng bayanihan, binabalikan ng mga tao ang kanyang kwento. At tuwing sumisiklab ang araw sa umaga, maririnig pa rin daw sa malayo ang tilaok ni Tornado. Mahina, payapa at puno ng alaala. Ilang taon pa ang lumipas at ang anak ni Tomas, na ngayoy lumaki bilang isang mabuting tagapag-alaga, ay nagpatuloy ng tradisyon. Si Bagani, bago ito pumanaw, ay nagkaroon ng mga sisiw, mga kulay gintot pula, na tinuring ng mga taga-baryo na mga alaga ng liwanag. Ang mga ito ay hindi kailanman dinala sa laban. Sila ang ginamit upang turuan ng mga kabataan ng disiplina, tiyaga, at kabutihan. At sa bawat kwento ng mga matatanda, lagi nilang sinasabi, noong unang panahon, may isang matandang sabongero na nakakita ng panabong sa gubat. Hindi niya alam, iyon pala ang magbabalik ng kabutihan sa puso ng mga tao. Ang kwento ni Mang Cardo at ni Tornado ay naging alamat, hindi lamang ng sabungan, kundi ng pagbabago at kapatawaran. 20 taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Mang Cardo. Ngunit sa baryo ng San Roque, ang kanyang pangalan ay patuloy na binabanggit na parang panalangin. Ang kanyang kwento ay tinuturo sa mga bata sa eskwela, at ang rebulto niya ay patuloy na binibisita ng mga sabongero at mga pamilya tuwing linggo ng bayanihan. Sa gitna ng hardin na minsang sabungan, may malaking punong mangga ang parehong punong kinauupuan noon ni Mang Cardo. Sa ilalim nito, may maliit na kulungan na gawa sa kawayan at pawid. At doon naninirahan ang lahi ni Bagani, ang mga tinatawag ngayon ng mga taga-baryo na mga manok ng liwanag. Ang mga manok na ito ay kakaiba. Hindi sila basta-basta tumitilaok. Kapag sumikat ang araw, tila sabay-sabay silang bumabati sa langit. Ang balahibo nila ay may kakaibang kintab pula, ginto, at may itim na guhit sa likod, tulad ng kay Tornado noon. Ngunit higit sa lahat, sabi ng mga matatanda, kapag ang isa sa mga manok na ito ay tumilaok sa gabi, may himalang mangyayari sa baryo. Marami na ang nagpapatunay. Noong isang taon, tumilaok daw ang isa sa mga manok ng liwanag bandang hating gabi. At kinabukasan, biglang bumuhos ang ulan matapos ang 3 buwang tagtuyot. Isang beses naman, nang may batang nagkasakit, tumilaok muli ang isang manok at kinabukasan, gumaling ang bata. Marami ang naniniwala. Ang mga manok ng liwanag ay bantay ni Mang Cardo at ni Tornado, mga kaluluwang nagbabalik sa anyo ng mga nilalang
na nagdadala ng pag-asa. Dahil sa mga kababalaghang iyon, ang baryo ng San Roque ay naging kilala sa buong lalawigan. Dumarayo ang mga bisita mula sa ibang bayan, hindi para magsugal o manood ng sabong, kundi upang matutong mag-alaga ng mga manok ng liwanag at marinig ang alamat ni Mang Cardo. Ang dating sabungan ay ginawang museo ng kabutihang sabungiro. Sa loob nito, nakadisplay ang mga lumang kagamitan ni Mang Cardo, ang kanyang sombrero, itak, lumang spurs, at isang maliit na balahibo ni Tornado na kulay ginto at pula. Sa gitna ng museo, nakaukit ang kanyang mga salita. Ang manok ay hindi ipinanganak para sa laban, kundi para sa buhay. Ang sabungiro ay hindi nasusukat sa panalo, kundi sa puso. Tuwing bumibisita ang mga bata, may laging gabay na nagsasalaysay ng alamat. Kung paano nagsimula sa isang sumpa ang lahat at natapos sa isang himala ng kapatawaran. Isang gabi, habang payapang natutulog ang buong baryo, biglang tumilaok ang isa sa mga manok ng liwanag. Ngunit kakaiba ang tunog, mahaba, malinaw, at parang may tawag. Ang mga matatanda ay sabay-sabay na nagising. Lumabas sila ng bahay at doon nila nakita ang hindi pangkaraniwang tanawin. Ang buong langit ng San Roque ay may mahina ngunit maliwanag na sinag kulay ginto't pula. At sa itaas ng punong mangga, may dalawang aninong tila kumikilos, isang matanda at isang manok. Tahimik lang silang nakatayo at pagkatapos ng ilang sandali, nawala ang liwanag. Ngunit iniwan itong amoy ng bagong umagang may pag-asa. Kinabukasan, nagulat ang mga tao na lahat ng may alagang manok sa baryo ay nangitlog ng sabay-sabay. Itinuring nila itong tanda, ang tanda ng pagpapala mula sa mga kaluluwang nagbantay sa kanila. Ngayon, si Tomas, na minsang batang nakikinig kay Mang Cardo, ay isa ng matandang lalaki rin. Siya na ngayon ang tagapangalaga ng hardin ng San Roque, at sa kanyang tabi ay ang kanyang apo na si Nico, isang masigla at mausisang bata tulad niya noon. Isang araw, habang pinapakain nila ang mga manok, nagtanong si Nico, "Lolo, totoo po bang nakita niyo si Mang Cardo noon?" Ngumiti si Tomas. "Oo, apo. Siya ang nagturo sa amin na ang tunay na lakas ay nasa kabutihan." "Lolo, balang araw, gusto ko rin maging sabongiro." Napangiti si Tomas, marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. "Kung ganon, tandaan mo to. Kung gusto mong maging sabongiro, alagaan mo ang manok hindi bilang sandata, kundi bilang kaibigan." Tumango ang bata, sabay sabi, "Katulad ni Bagani po?" "Oo," sagot ni Tomas. "Katulad ni Bagani, anak ng liwanag." Habang nag-uusap sila, tumilaok ang isa sa mga manok mahina, ngunit puno ng saya. Tumingala si Tomas sa langit, at parang sa pagitan ng mga ulap, nakita niya ang anyo ni Mang Cardo, nakangiti, may hawak na sombrero, at sa tabi niya si Tornado, matikas at payapa. Simula noon, tinawag na ng mga tao ang San Roque bilang Baryong Liwanag. Dito, walang sabong na may dugo, walang sigawan ng galit. Ang tanging maririnig ay mga tawa ng mga bata, tilaok ng mga manok, at dasal ng mga matatanda. Ang araw-araw na tilaok ng mga manok ng liwanag ay itinuturing nilang basbas mula sa kalangitan. At bawat umaga, bago pumasok sa eskwela, laging sinasabi ng mga bata, "Salamat Mang Cardo, salamat Tornado, salamat Bagani." Ang alamat ni Mang Cardo ay lumaganap sa buong lalawigan at maging sa mga karatig bayan. Maraming sabongiro ang tumigil sa marahas na sabong, nagsimulang mag-alaga ng may puso at nagtayo ng mga hardin ng liwanag sa kani-kanilang baryo. Mula sa isang sumpa, naging simbolo ng pag-asa ang kwento. At sa bawat manok na itinataas sa langit, hindi na para sa sugal, kundi para sa panalangin.
ay naroroon ang diwa ni Mang Cardo at ni Tornado, mga nilalang na minsang nagkasala, ngunit nagbago at naging gabay ng kabutihan. Itutuloy sa Kabanata 9 ang bantay ng San Roque. Dito malalaman kung paano nagsimulang mangyari ang mga himala sa baryo at kung paanong ang mga manok ng liwanag ay naging tagapagbantay laban sa dilim. Lumipas pa ang ilang taon. Ang baryo ng San Roque, na dati kilala bilang tahanan ng mga sabongero, ay ngayon ay tinatawag na baryo ng liwanag. Dumarayo rito ang mga bisita, hindi para magsugal, kundi upang humingi ng biyaya, magdasal, at makita ang mga manok ng liwanag, mga manok na sinasabing nagtataglay ng basbas ng kaluluwa ni Mang Cardo at ni Tornado. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng mga tao, may kakaibang pangyayari na nagsimulang gumulo sa baryo. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng mga taga San Roque, biglang nagdilim ang paligid. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap, at sa kalayuan, may narinig na tila tilaok na basag, malalim, at may halong galit. Hindi iyon tulad ng karaniwang tinig ng mga manok ng liwanag. Iyon ay mabigat, parang humihingi ng katarungan. Kinabukasan, nagulat ang mga taga-baryo. Ang isa sa mga manok sa hardin, si Liway, ang pinakamatandang manok ng liwanag, ay natagpo ang patay. Walang sugat, ngunit nakatitig ang mga mata nito sa langit. Sa tabi ng katawan, may nakaukit na simbolo sa lupa, isang bilog na may tatsulok sa gitna. Takot ang bumalot sa buong baryo. Ang mga matatanda ay nagsimulang magdasal at tinawag nila si Tomas, ang tagapangalaga ng hardin ng San Roque. Dahil hindi maintindihan ang nangyari, ipinatawag ni Tomas ang anak ng dating albularyong si Mang Domeng, si Domeng Jr., isang matalinong manggagamot na nag-aral sa bayan, ngunit nanatiling may alam sa mga lumang dasal. Pagdating ni Domeng Jr., lumuhod siya sa tabi ng katawan ni Liway. Pinikit niya ang mga mata nito at sabay bulong. Ang dilim ay nagikising kapag nakakalimot ang liwanag. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tomas. Baka may isa sa inyo na muling ginamit ang manok para sa kasakiman. Kung may taong ginamit ang manok ng liwanag sa maling paraan, muling mabubuhay ang sumpa. Napalunok si Tomas. Tumingin siya sa paligid sa mga bagong sabonggiro ng baryo, sa mga batang nagsasanay. Hindi niya alam kung sino, pero naramdaman niyang may katotohanan sa sinabi ni Domeng Jr. Ilang linggo ang lumipas, napag-alaman ni Tomas na may isang binata sa baryo, si Rico, na lihim na nagdadala ng isa sa mga manok ng liwanag sa kalapit na bayan para ipalaban. Ayon sa balita, nanalo raw ito ng 3 sunod na sabong at dahil doon ay mabilis siyang yumaman. Hindi naniwala agad si Tomas, ngunit nang puntahan niya ang bahay ni Rico, tumambad sa kanya ang katotohanan. Sa isang sulok ng bakuran, may kulungan ng mga manok pawang may balahibong pulat ginto. At sa gitna, nakatali ang isang manok na umiiyak, tila may sugat sa pakpak. Rico! Tawag ni Tomas, nanginginig ang boses. Ginamit mo sila? Ngumisi si Rico, hindi tumingin sa kanya. Hindi ko naman pinapatay, panalo lang. Kung buhay pa si Mang Cardo, siguradong ipagmamalaki ako niya. Mali yan, anak. Hindi iyan ang turo niya. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang tumilaok ng malakas ang sugatang manok. Ang tunog ay matinis, puno ng galit at sakit. Sabay lumakas ang hangin at biglang nagdilim ang langit. Ano to? Sigaw ni Rico. Sa harap nila, unti-unting lumitaw ang anino ng isang manok na itim, may mga matang nagliliyab at balahibong parang usok. Parang anino ni Tornado, ngunit mas matindi, parang pinaghalong galit at lungkot. Tay, narinig ni Tomas ang bulong ng hangin. Bumabalik ang dilim. Nagtakbuhan ang mga tao.
Ang mga manok ng liwanag ay sabay-sabay na tumilaok at mula sa hardin, nagliwanag ang buong paligid. Ang bawat tilaok ay parang dasal umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ngunit ang itim na anino ay lumakas pa. Pumailan lang ito sa ere at sumugod kay Rico. Saktong dumating si Tomas at sinigawan ito. "Mang Cardo, kung ikaw yan, tulungan mo kami." At mula sa kalangitan, may bumagsak na sinag ng liwanag mainit, maliwanag at pamilyar. Mula sa liwanag, may lumitaw na hugis ng isang matanda, hawak ang sombrero, nakatingin sa mga tao, at sa tabi niya, isang manok na makintab ang balahibo, si Tornado. Tahimik ang lahat. Ang aninong itim ay biglang tumigil, tila natigilan sa liwanag. Lumapit si Tornado, tumilaok, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang apoy na ginto. Nabalot ng liwanag ang buong baryo, at sa isang iglap, naglaho ang anino. Kinabukasan, tahimik na muling bumalik ang araw. Sa gitna ng hardin ng San Roque, nakaluhod si Rico, umiiyak. "Patawad, patawad po, Mang Cardo. Hindi ko alam." Lumapit si Tomas. Tinapik siya sa balikat. "Ang mahalaga, natuto ka. Tandaan mo, anak, ang bawat panalo sa kasakiman ay talo sa kabutihan." Muling tumilaok ang mga manok ng liwanag, ngunit sa pagkakataong ito, masaya at payapa. At nang lumingon si Tomas sa punong mangga, nakita niyang nakasabit sa sanga ang isang bagong balahibo, kulay pula, ginto at puti. Kinuha niya ito at iningatan. "Pantay ka pa rin pala, Mang Cardo," bulong niya. Mula noon, ang bawat bahay sa San Roque ay nagkaroon ng isang alagang manok ng liwanag. Hindi para sa sabong, kundi para sa pagbabantay. At tuwing gabi, kapag sumisiklab ang dilim o may panganib na paparating, sabay-sabay na tumitilaok ang mga ito. Tila mga sundalong nagbabantay ng baryo. Marami ang naniniwala. Ang mga manok ng liwanag ay hindi basta alaga sila, ang mga bantay ng kaluluwa ni Mang Cardo at ni Tornado. Nagbabalik sa bawat henerasyon upang ipaalala na walang tunay na panalo sa kasamaan. Ang kabutihan lang ang hindi natatalo. Tuwing buwan ng Nobyembre, ginugunita ng baryo ang araw ng liwanag. Dito, sabay-sabay silang nag-aalay ng mga bulaklak at pagkain sa ilalim ng punong mangga, habang sabay nilang inuusal ang panata ni Mang Cardo. "Aalagaan ko ang aking panabong hindi para manalo, kundi para magmahal." Sa bawat tilaok ng liwanag, may dasal ng pag-asa. At habang sinasabi iyon, tila naririnig nilang muli ang boses ng matandang sabongero. "Magandang laban, mga anak. Ang laban ng kabutihan ay hindi natatapos." Lumipas ang mga taon, at ang baryo ng San Roque ay tuluyan ng naging isang bayan ng pag-asa. Ang mga manok ng liwanag ay patuloy na nangingitlog at pinapangalagaan ng bawat pamilya bilang mga bantay ng kabutihan. Wala nang sabungan, wala nang pustahan, at ang dating sabungan ay ginawang simbahan ng liwanag. Isang banal na lugar kung saan ginugunita taon-taon ang buhay ni Mang Cardo, ang matandang sabongero na nagligtas sa baryo mula sa kadiliman. Sa bawat sulok ng San Roque, makikita ang mga larawan ni Mang Cardo sa mga dingding ng bahay, sa palengke at sa paaralan. Ang mga bata ay lumalaking naririnig ang kanyang pangalan bilang bayani, ngunit hindi dahil sa lakas o kayamanan, kundi dahil sa kababaang loob. Tuwing gabi, sa mga kwentuhan ng matatanda sa ilalim ng buwan, palaging naririnig ang mga salitang, "Noong unang panahon, may isang sabongero na nagkamali, ngunit pinili niyang magpatawad. At dahil doon, binigyan siya ng langit ng pagkakataong baguhin ang lahat." At doon nagsimula ang alamat ng liwanag. Tuwing ika-4 ng Abril, ginugunita ng bayan ang araw ni Mang Cardo.
Ang lahat ng tao mula bata hanggang matanda ay nagtitipon sa hardin ng San Roque. May dalang kandila, bulaklak at bawat isa ay may hawak na isang balahibo ng manok bilang simbolo ng kapayapaan. Sa gitna ng hardin ay ang rebulto ni Mang Cardo nakaupo sa silya. May hawak na sombrero at sa tabi niya isang manok na nakatingala sa langit. Sa ilalim ng rebulto ay nakasulat, "Ang kabutihan ay hindi nagmamaliw. Sa bawat tilaok ng liwanag, buhay ang puso ng isang sabungiro." Tuwing gabi ng paggunita, sabay-sabay na tumitilaok ang mga manok ng liwanag. Walang isa mang tumitigil hanggang sa sumikat ang araw. At habang tumitilaok sila, sinasabayan iyon ng mga tao ng panalangin. "Liwanag sa aming puso, gabayan mo kami." Isang umaga, habang nagwawalis si Nico, ang apo ni Tomas, sa harap ng simbahan, napansin niyang tila kakaiba ang punong mangga, ang puno kung saan unang nakita ni Mang Cardo si Tornado noon. Ang mga dahon nito ay naglalagablab sa sinag ng araw at sa pinakagitna may nakasabit na isang gintong itlog. Tinawag niya agad ang mga tao. Dumating si Tomas, si Doming Jr. at ang buong baryo. Tahimik silang nagtipon sa paligid ng puno. Ang itlog ay kumikislap na tila ginto, ngunit malamig sa hangin at sa ibabaw nito may nakaukit na maliit na simbolo. Ang hugis ng manok na may pakpak na bumabalot sa araw. Ito ang tanda, sabi ni Tomas, nanginginig ang boses. Ang liwanag ay magpapatuloy. Makalipas ang 3 araw, ang itlog ay pumisa. Lumabas ang isang sisiw kulay puti na may balahibong ginto sa dulo ng pakpak. Tinawag nila itong Hiraya, na ang ibig sabihin ay pag-asa at katuparan ng panaginip. Kinagabihan, nagkaroon ng panaginip si Tomas. Nakita niya ang isang malawak na sabungan, ngunit hindi ito gaya ng dati. Ito'y gawa sa liwanag, ang lupa ay parang alon ng gintong hangin, at ang mga tao ay mga aninong kumikislap. Sa gitna ng sabungan, nakatayo si Mang Cardo, nakangiti, hawak si Tornado sa bisig. Sa tabi nila si Bagani, at ngayon, lumalapit si Hiraya. "Tomas," sabi ni Mang Cardo, "nagawa mo ang dapat mong gawin. Ang liwanag ay ligtas na. Ang sabong ng kabutihan ay magpapatuloy, hindi sa dugo, kundi sa puso ng bawat isa sa inyo." "Mang Cardo," luhang sagot ni Tomas. "Paano ko mapapanatili ito?" Ngumiti si Cardo. "Sa bawat batang ituturo mong magmahal kaysa lumaban. Sa bawat alagang iingatan mo hindi bilang sandata, kundi bilang kaibigan." Tumilaok si Tornado at ang buong paligid ay lumiwanag. Mula sa liwanag, nakita ni Tomas ang buong baryo masigla, payapa at puno ng mga bata. At nang magising siya, umiiyak siya sa tuwa. Lumaki si Hiraya bilang isang pambihirang manok. Tuwing umaga, siya ang unang tumitilaok at tuwing gabi, siya ang huling nagbubunyi. At sa tuwing may problema sa baryo, tagtuyot, sakit o sigalot, si Hiraya ay tumitilaok at tila may dumadalang biyaya. Mula sa kanya ipinanganak ang mga panibagong lahi ng manok ng liwanag. At sa bawat panibagong sisiw, nakikita ng mga tao ang pagpapatuloy ng panata ni Mang Cardo. Ang mga bata ay natutong mag-alaga. Ang mga matatanda ay natutong magpatawad. At ang mga dating sabungiro ay naging mga tagapagturo ng kabutihan. Hindi na lamang ito baryo. Ang San Roque ay naging simbolo ng pag-asa sa buong lalawigan. Isang dapit hapon, habang nagdarasal si Tomas sa ilalim ng punong mangga, biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa mga dahon, may nahulog na isang balahibo kulay ginto. Pinulot niya ito, at sa hangin, may narinig siyang mahinang tinig.
Tomas, ang laban ng kabutihan ay hindi nagtatapos. Bantayan ninyo ang liwanag. Ngumiti si Tomas, sabay sabing, Oo, Mang Cardo, hanggat may araw, may liwanag sa San Roque. At mula sa malayo tumilaok si Hiraya mahina, payapa, at puno ng pag-ibig. Lumipas pa ang maraming taon, at ang kwento ni Mang Cardo ay naging alamat na isinasalaysay sa bawat baryo sa Pilipinas. Ang mga tao ay nagsimula ng magbago. Maraming sabungan ang isinara at ginawang mga hardin ng liwanag. At ang mga sabungiro ay nagsimulang magturo ng paggalang sa hayop, hindi karahasan. Mula sa isang matandang sabungiro na nagkamali, nagsilang ng bagong henerasyon ng mga taong marunong magmahal at magpatawad. At tuwing umaga, kapag tumitilaok ang mga manok sa San Roque, ang mga tao ay napapahinto, napapangiti, at sabay-sabay na nagsasabi, Salamat, Mang Cardo. Salamat, Tornado. Salamat, Bagani. Salamat, Hiraya. Salamat sa liwanag. Isinulat sa alaala ng mga tunay na sabungirong marunong magmahal at sa lahat ng taong handang magbago para sa kabutihan. Wakas.